Hindi nga tinantanan ni Ada itong si Lilet. Kahit saan siya magpunta ay pinagtitripan siya nito at mas lalong tumindi ang hidwaan sa kanilang dalawa nang magkaroon yun ng riot sa loob ng presinto. Hinahabol ni Ada itong si Lilet na tila gigil na gigil sa kanya. Hindi talaga siya nilulubayan. Kaya naman itong si Lilet matapos makita na may kutsilyo na naiwan ay dito na nga siya, nilakasan niya ang loob niya dahil walang ibang mapoprotekta sa kanya doon sa kulungan kundi ang sarili lang niya. Kahit alam naman niya na hindi niya kayang pumatay, ngunit kung kinakailangan ay magagawa niya para na rin protektahan ang kanyang sarili. Dito nga dahil sa sobrang liit nga ni Lilet ay nahawakan siya ng bruhang si Ada. Unti-ka na siyang saksakin nito. Mabuti na lamang isang kaibigan na ito ang si Matet ang lumapit sa kanya at pinagtanggol nga siya. May dala itong pamukpok kung kaya't natumba itong si Ada. Galit na galit si Ada dahil nangingialam nga itong si Matet. Kung kaya't siyang pinagbalingan nito, hindi naman matiis ni Lilet na tingnan na lamang ang taong nagawa ng kabutihan sa kanya. Sinubukan niya itong protektahan. Kinover niya ang kanyang sarili ng tangkaang saksakin ni Ada, etong si Matet. Kaya naman itong si Lilet natamaan ng naturang kutsilyo. Kaya naman, duguan ngayon itong si Lilet. Mabuti na lamang at dumating agad itong pulis. At agad nga ay nabaril itong si Ada na siyang dahilan kung bakit nawalan ito ng buhay dahil sa kanyang ginawa. Buhay ang kanyang kabayaran. Samantalang itong si Lilet ay agad-agad na sinugod ng mga pulis sa ospital. Mabuti na lamang at hindi ganun kalala ang naturang sugat nitong si Lilet. Walang major vessel ang natamaan kung kaya't hindi complicated ang kanyang sugat at mabilis itong naghilom. Nakarating ang kanyang pamilya na lubhang nag-aalala sa kanyang kalagayan, lalong-lalo na itong si Tinang kung saan umiiyak pa nga. Sinabi naman nitong si Lilet na huwag siyang mag-alala sapagkat malayo ito sa bituka. Ang malaga ay ligtas na siya at malayo na sa kapahamakan. Wala na ring manggugulo sa kanya sapagkat patay na nga itong si Ada. Ngayon ay nagtataka si Tinang kung bakit siya pinupuntarya nitong si Ada. Hindi naman kaya ay inutusan siya ng ibang tao na talagang kitlin ang kanyang buhay sa loob ng kulungan. Bilang banda, nag-uusap nga itong si Renan at itong si Era. Malaki ang kutob nitong si Attorney Renan. Napakana ni Era ang lahat, lalo't kagahapon lamang ay nag-usap sila tungkol kay Lilet at binantaan niya itong si Lilet. Gusto niya na mamatay na nga itong si Lilet. Kung kaya't napaka-imposible na hindi namin itong si Era na siya ang may pakana ng lahat. Intindihan kung bakit ganing kalaki ang galit nitong si Era. Hindi naman kaya ay may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang ina? Hindi kaya na-threaten siya dahil natanggap na nga ni Meredith ang katotohanan na anak niya talaga itong si Lilet? At ngayon hindi niya matanggap na may kahati siya sa anumang mana na makukuha niya dito kay Meredith, lalong hindi talaga siya totoong anak kundi ampon lamang siya ni Meredith. Kaya mati ang kanyang tawag dito dahil mami, tita. Yan nga ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na Lilet Matias. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Bye!